Nagprotesta ang mga empleyado ng Lung Center of the Philippines. Gate nila, bukod sa wala silang training, wala rin sapat na kagamitan ng ospital sa pagresponde sa mga kaso ng Ebola. Saksi si Lala Roque. Sa San Lazaro Hospital, Research Institute for Tropical Medicine at Lung Center of the Philippines, pwedeng dalhin ng mga hinihinalang may Ebola sa Metro Manila, sabi ng DOH. Paano po natin sasabihin na kami ay handa na? Pero nagprotesta kanina ang mga empleyado ng Lung Center. Hindi pa raw handa ang ospital. Wala kaming training. Kulang kami sa gamit. Hindi naman kami tumatanggi ng mga gamot ng mga pasyente, lalo na ito mga kababayan natin. Ang sinasabi lang namin sa DOH, sana kung kami talaga hindi maiwasan dala ng ganyan, sana kami muna ang unahing protektahan. Kasi kami may mga pamilya rin. Sagot ng DOH. Magkakaroon naman talaga ng pagsasanay na nakaschedule naman. No health worker will go on duty and attend to suspected Ebola cases without really wearing the proper protective gear. Noong isang linggo, ipinakita sa GMA News ang isolation unit para sa Ebola sa Lung Center na malayo sa mismong ospital. Pero sabi ng grupo, baka raw ilagay rin ang mga Ebola patients sa mga container van na bagong dating lang sa ospital. Hindi siya parang, bakit container van ang gagamitin? No, in fact, other countries are already doing it. Kahit Ebola-free pa rin ang Pilipinas, patuloy raw na nagbabantay ang DOH at nakikipag-ugnayan sa mga ahensya para di makapasok sa bansa ang virus. Ang Philippine Coast Guard nga may shipping advisory nang inilabas para higpitan ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine sa mga barkong dumadaong sa bansa, lalo na kung galing sa bansang may kaso ng Ebola. Kung may suspected Ebola patient sa barko, di na raw ito padadaunin. Kung halimbawa kumpirmado na merong pinanggalingan doon sa area at merong talagang may sakit na yung symptoms ng Ebola, baka mag-decide yung Coast Guard na i-divert na yung barko katulad ng ginawa sa SARS. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi.